Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Paterno Ducay, Desi Pelicano, Dave Dizon, at Marjun Corona, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2801. Tama, nabalitaan ko na maganda rin ang relasyon mo sa apo ni Dean Cobb. Sa status mo ngayon, you are completely unworthy of him. Pero kapag naging fifth master ka na, hindi mo na iyon problema. Kahit saang mundo hindi tatanggihan ng isang babae ang isang lalaking lumaban gamit ang kanyang sariling dalawang kamay upang maging ikalimang pinuno ng Hong Kong. Si Noah York ay nagpakita ng pagpapahayag ng pagmamahal na para bang hinahangaan niya ang mahusay na talento. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakakakita sa totoong kulay ni Harvey York. Walang pakialam si Harvey. Siya ay ganap na hindi interesado sa alinman sa mga alok. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang matamis na ngiti. Lahat tayo dito ay malalaki na, Third Master York. Maaari mong lokohin ang mga bata sa mga walang laman na pangako mong ito. Pero, siguradong mas mahirap na lokohin ako. Hindi ko kailanman nagustuhan ang paglalaro ng mga panlilinlang na tulad nito, ngunit alam kong sinusubukan mo lang akong painan ng lahat ng katanyagan, kaluwalhatian, at kapalaran na iyon. Kung ibinigay ko kay Selena Judd ang impormasyong iyon at ang kanyang pamilya ay bumagsak dahil dito, si Julian York ay babangon sa kapangyarihan. Sigurado ako na ang unang bagay na gagawin niya ay hindi ilalabas ang ikalimang master ng Hong Kong. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para patayin muna ako, hindi ba? Kung tutusin, paano mo pahihintulutan ang isang tagalabas na tulad ko na magtago ng ganito? Hindi ka maniniwala sa akin kahit na sinubukan mo. Ibigay ko man ang aking salita, ang bangkay ko lang ang makakapaniwala sa iyo. Mali ba ako? Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nagsasalita. Bahagyang natigilan si Noah habang nagpapakita ng pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang isang binatang tulad ni Harvey ay makakakita ng ganoon kalayo. Alam niya ang mga gawain ng mayamang pamilyang iyon tulad ng nasa likod ng kanyang kamay. Napakagandang talento. Hindi ipinahayag ni Noah ang mga damdaming iyon kahit na ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Matapos magsindi ng manipis na tabako at humigop dito, humagalpak ng tawa si Noah. Pinipinta mo ako sa masamang liwanag dito, Sir York. Sira talaga ito. Sana ang anak ko ay umangat sa kapangyarihan. Malinaw, gusto ko ang kapangyarihan at awtoridad, ngunit may isang linya na hindi ako tatawid. Ako ay isang negosyante, gumagawa lang ako ng mga tamang pangangalakal. Hindi bahagi ng ginagawa ko ang pagpatay. Wala rin akong lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Matapos laruin ang lighter sa kanyang kamay ay pinikit niya ang kanyang mga mata. Paano ito? Kung hindi ka naniniwala sa akin, iaalok ko ang aking anak na babae sa kasal. Maaaring hindi mo alam ito, pero may iba pa akong anak bukod kay Julian. Kung magiging manugang kita, walang paraan na papatayin kita, di ba? Kung tutusin, hindi ko kayang magbiro ng ganoong kasal sa anak ko. Pagkatapos ay ipinakita ni Noah kay Harvey ang larawan ng kanyang anak na babae sa kanyang cellphone na may matamis na ngiti. Napaka-inosente ng babae. Siya ay may magandang mukha at isang magandang figure. Tunay, isang nakasisilaw na tanawin. Hindi lamang ipinakita ni Noah ang kanyang pinakamalalim na sinseridad, ngunit ang kanyang pagkabukas palad at pagpaparaya ay nagpakita rin, na para bang hindi niya iniisip si Harvey na mag-isip tungkol sa kanya. Sa halip, binalak niyang patunayan kay Harvey na tutuparin niya ang kanyang pangako. Kinuha ni Harvey York ang telepono sa kabilang side ng mesa at nag-scroll sa mga larawan na may mahinang ngiti. I have to admit, ako ay humanga na handa kang isakripisyo ang iyong sariling anak na babae para sa iyong sariling kapakanan. Pero, hiniling mo sa akin na maging manugang. Huwag na nating pag-usapan kung gusto ko o hindi. Kahit na ginawa ko, malamang napigilan at sisirain mo ako pagkatapos mong gamitin ako, di ba? Marahil ay may plano kang itikom ang aking bibig sa mga relasyon sa pamilya ngayon lang. Tiyak na hindi alam ng iyong anak na babae na siya ay ipinagbili ng kanyang sariling ama noong panahong iyon.
Hindi ko naiintindihan kung gaano kalayo ang mga mayayamang pamilya, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Binaba ni Harvey ang telepono sa mesa, saka pumikit at pinag-cross ang mga paa. Napakakaakit-akit ng iyong alok, Third Master York. Sa kasamaang palad ay hindi ako mahilig magtrabaho sa mga dirtbag na tulad mo. Kaya tinatanggihan ko ang alok mo. Bang! Galit na hinampas ni Noah York ang mesa na may galit na tingin. Binago mo talaga ako, Harvey. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang gustong kumapit sa akin ngunit hindi makakakuha ng pagkakataon? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang gustong pakasalan ng aking anak, ngunit hindi ko sila pinansin noong una? Binigyan kita ng pagkakataong bumangon at magpakasal ka sa pamilya, pero hindi mo lang na-appreciate ang pagkakataon, pero ginamit mo rin ang pagkakataon para siraan ako. Hindi mo ba naisip na ikaw ang tumatawid sa linya dito? Habang nagsasalita pa si Noah ay tinitigan ng malayong babae at ilang bodyguard si Harvey na parang tulala. Iniisip nila na si Harvey ay tanga lang. Ang mga pagpapalang hindi inaasahan ng iba sa kanilang buhay ay iniabot sa kanya sa isang pinggan na pilak, ngunit lubos niyang tinanggihan ang mga ito. Dapat may death wish siya o ano? Nalampasan ko ang linya. Hamalakhak si Harvey. Maaari akong gumawa ng isang bagay na mas masahol pa. Halimbawa, maaari kong ihayag kay Lady Judd ang lahat ng nangyari dito ngayon. Sigurado akong masasabi niya at ni Lord York ang tama sa mali. How dare you? Si Noah ay namumula sa galit. Sa tingin mo makakaalis ka sa gusaling ito ng buhay nang hindi tinatanggap ang mga tuntunin ko. Walang saysay ang paglalaro ng pagpapanggap sa puntong ito. Halata ang malungkot na mukha ni Noah. Nagkibit balikat lang si Harvey. Ano, hindi ko talaga naisip na maaari mo akong panatilihin dito kasama ang isang grupo ng mga taong wala, hindi ba? Cool na sagot ni Harvey. Kaya kung itago ang sekreto mo kung gusto mo. Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Naningkit ang mga mata ni Noah habang nakatitig kay Harvey, na mukhang walang pakialam, bago humagalpak ng tawa si Noah, hahaha. Hindi masama sa lahat, hindi ka taka-taka kahit na sina Vince at Julian ay dumanas ng napakaraming pagkatalo laban sa iyo. Ang mga bata ay patuloy na pinapalitan ng mga matatanda, nakita ko. Sapat na ang nakita kong magagaling na talento sa buhay ko, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang binatang ganito ka-arrogant. Wala kang alam tungkol sa iyong background, lakas, at limitasyon. Gayunpaman, napakataas at makapangyarihan ka pa ring kumilos. This is the first time in my life to see someone like you. Dapat mong malaman na ang mayamang tagapagmana ng isang mayaman at marangal na pamilya ay tatawagin akong Third Lord York kapag nakita nila ako. Kahit nabigyan ko sila ng lecture, matatanggap lang nila ito ng may paggalang. Pero hindi lang ako nirerespeto ng lalaking iyon mula sa country age kahit na wala siyang kapangyarihan at koneksyon, pero sinubukan niya rin akong takutin. Si Noah York ay huminga muli sa kanyang tabako at saka tumayo. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Tatawagan ba kitang tanga, o medyo malakas ka lang dahil sa mura mong edad? Sa anumang kaso, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng ibang tao na mas mahusay kaysa sa iyo. Sa panahong ito, hindi na nagpapanggap na negosyante si Noah. Isa siyang tunay na upperclassman. Mapagpas siya at malupit sa ganoon. Hamalakhak si Harvey. Sa tingin mo kaya mo pa akong hawakan kasama ang mga taong ito, Third Master York. Hindi pa iyon sapat ngayon, di ba? Tama na yan. Mapapagpakumbaba kanila ng maayos. Sinulyapan ni Noah ang babae sa tabi niya at mahinahong sinabi, Snow, tingnan ang lalaking ito kung ano ang hitsura ng rurok ng hari ng armas. Ipaalam sa kanya na ang kanyang pilay na kung fu ay walang kahulugan sa aming mayayamang pamilya. Tama, baliin lang lahat ng paa niya. Huwag mo lang siyang patayin. Naghihintay pa rin ako sa kanya na maging susunod na master ng Hong Kong kapag tinanggap niya ang aking mga tuntunin, pagkatapos ay maaari siyang umalis. Naiintindihan. Ayon sa gusto mo, bahagyang tumango si Snow bago humakbang pasulong,
humarang sa daraanan ni Harvey. Hinablot ni Noah ang kanyang tabako at mahinahong lumabas ng opisina, na parabang ang lahat ay tinatakan na ng tadhana. Tumayo si Harvey, habang naglalakad papunta sa kanya ang tatlong bodyguard. Inilabas nila ang kanilang mga baril na may napakalamig na ekspresyon at tinanggal ang kanilang mga safety lock. Natatakot ako na hindi ka makakalayo, Sir York. Tinitigan ni Snow si Harvey na may tapat na tingin sa mukha. Kung gusto mong umalis dito, dapat kang maging ikalimang pinuno ng Hong Kong. Dapat mong tanggapin ang lahat ng tatlong termino nito bago ka makaalis. Naintindihan mo ba? Hamalakhak si Harvey habang sinusukat niya si Snow bago siya nagkibit-balikat. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Kalmadong ngumiti si Snow bago itinapon ang kanyang coat sa kabilang gilid, na tumambad sa kanyang makisig na balikat at collarbones. Nakasuot siya ng tracksuit sa ilalim na nagpapakita ng kanyang kaakit-akit na figure. Kasabay nito, magkakaroon siya ng higit na kadaliang kumilos na damit. Hindi sinasadya ni Snow na hayaan si Harvey na pahalagahan ang kanyang figure. Pwede mong subukan, pero babaliin ko ang isang braso mo sa tuwing susubukan mong umalis. Malamig niyang bulalas. Baliin ko ang mga paa mo pagkatapos nito. Mayroon kang 4 na pagkakataon. Ngumiti si Harvey at humakbang pasulong, handa nang umalis sa eksena. Naglakad ang mga bodyguard sa harap ni Harvey at inilagay ang kanilang mga baril sa ulo ni Harvey na may malamig na tingin. Bang, bang, bang. Si Harvey ay humakbang pasulong, sinunggaban ang mga bodyguard, at ninakaw ang isa sa kanilang mga baril. Si Harvey pagkatapos ay walang pakialam na hinayla ang gatilyo. Sa isang malakas na putok ng baril, bumagsak ang lahat ng bodyguard sa lupa habang tinatakpan ang kanilang mga sugat. Nanginginig ang buong katawan nila nang walang tigil. Ito ay isang malungkot na tanawin. Kahit na hindi sila binawian ng buhay ni Harvey, kailangan nilang manatili sa ospital nang hindi bababa sa kalahating taon bago gumaling. Bastos. Hindi inaasahan ni Snow na lalaban si Harvey ng ganoon kabangis. Naningkit ang mga mata niya matapos makita ang nakita. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip. Kaagad niyang ikanaway ang kanyang kamay, na nagpapakita ng isang silver na baril. Pagkatapos ay hinayla niya ang gatilyo patungo sa ulo ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Bang! Umalangaw-ngaw sa hangin ang amoy ng pulver habang lumilipad ang mga bala. Ito ay isang mapagpasyang shot. Natural, walang bakas ng pag-aalinlangan o awa sa shot na iyon. Ang layunin ni Snow ay panatilihin si Harvey York sa silid na ito. Nakakahiya lang na, mabilis si Snow, ngunit mas mabilis si Harvey. Humakbang pasulong si Harvey nang hilahin ni Snow ang gatilyo at diretsyong sumunggab sa kanyang katawan. Bang! Isang ligaw na bala ang lumipad sa kisame. Agad na pinalipad si Snow bago siya bumagsak sa isang aparador na gawa sa Stayport yellow-flowered pear wood. Ang kanyang mga butas sa mukha ay dumudugo ng husto, habang marami sa mga buto ang nabali. Ang pilak na baril ay lumipad palayo sa kanyang braso, umikot sa lupa, na hindi niya maabot. Ikaw ay isang peak weapon king. Yun lang ba ang kaya mong gawin? Nagpakita si Harvey ng hindi kapani-paniwalang pagkasuklam. Sapat na ang mga salitang iyon para mawalan ng pag-asa si Snow. Hindi na mapakali si Harvey na magsalita. Lumabas siya ng opisina mag-isa. Saka siya pumasok sa elevator bago makarating sa front door. Sino ka? Anong ginagawa mo dito ngayon? Sinubukan ng isang grupo ng mga bodyguard na pigilan si Harvey, ngunit huli na ang lahat. Dumaan si Harvey sa crowd at humawak sa likod ng Maybach bago hinayla ang gatilyo. Bumukas sa isang iglap ang pinto na dapat sana ay sarado, at tumambad sa mukha ni Noah York ang bala. Si Noah ay nasa ilalim ng 6 na talampakan kung ang sasakyan ay hindi bulletproof. Nagkibit-balikat si Harvey matapos makitang buhay pa si Noah. Casual niyang hinayla ang gatilyo sa mga bodyguard na nagpupumilit na makalapit sa kanya. Ang swerte mo, Third Master York. That shot didn't kill you, sabi ni Harvey, na nakapikit kay Noah. Ngunit sa susunod, hindi ka na magiging maswerte.
Bakas sa mukha ni Noah ang nakakatakot na ekspresyon, nabigla siya. Hindi niya akalain na maglakas loob si Harvey na hilahin ang gatilyo. Lalo siyang nabigla sa katotohanan na si Snow, ang pinakamataas na Weapon King, ay hindi nagawang panatilihin si Harvey sa loob. Ni hindi niya inaasahan na mangyayari ang mga bagay na iyon. Nabawi ni Noah ang kanyang pagkakalmado dahil sa karanasan. Anong balak mo? Malamig niyang tanong habang nakatitig kay Harvey. Dahil hindi ka namatay pagkatapos ng unang pagbaril, hindi na ako mag-abala pang hilahin ang gatilyo. Kung tutusin, magiging mas masaya na sirain ang iyong buong reputasyon na pinaghirapan mong itayo. Isang matamis na ngiti ang pinakita ni Harvey. Pero, kung hahayaan kita ng ganito, magiging masama talaga ang mood ko. Paano kung dalhin kita sa mga headline, Third Master York? Sampal. Bago pa man makapagsalita si Noah, agad na inihampas ni Harvey ang likod ng palad sa mukha ni Noah. Anong sampal? Ang mga reporter na nasa paligid ay nakatutok ng mabuti. Ang sampal ni Harvey ay nakaakit ng maraming sulyap mula sa ibang mga tao. Kinuha ni Harvey ang jacket ni Noah at pinunasan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay itinapon niya ang baril sa baul bago walang pakialam na umalis. Natigilan si Noah habang tinatakpan ang kanyang mukha. Nagulat siya at tuluyang hindi makapaniwala bago siya tuluyang napabuntong hininga. Hahaha, mabuti, napakahusay. Anong batang talento? Damn Harvey York. Tatandaan ko ang bawat bagay na ginawa mo ngayon. Maririnig ang mga masasakit na tala mula kay Noah sa sandaling iyon. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang mga tsismosong mga reporter kung saan-saan na parabang katatapos lang ng taglamig. May napagtanto sila, hindi magdadalawang isip si Noah na wakasan ang kanilang buhay kung maglalakas loob silang sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2805. Ano? Kinuha ni third brother si Harvey York pagkalabas ng Garden Villa. Ang kanyang personal bodyguard na si Snow ay nalumpo na. Sinampal pa ng bastos na yon sa mukha si third brother. Sa loob ng VIP hospital room ng Hong Kong Hospital, hingal na hingal si Lexi York habang nasa telepono siya na naghihiwa ng mansanas para kay Vince York. Bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Pagkatapos, dinala niya ang isang plato ng mansanas sa mesa ni Vince sa harap niya at maingat na itinusok ang isang toothpick sa isa sa mga piraso ng mansanas. Ibinaba ni Vince ang kanyang laptop, at inalis saglit ang kanyang sarili sa kanyang busy na negosyo. Tumingin siya kay Lexi at sinabing, anong nangyari? Huminga ng malalim si Lexi. Hindi ko alam kung anong nangyari kay third brother. Pinuntahan niya si Harvey, at nagdusa siya bilang resulta. Napahiya din siya. Ipinaliwanag ni Lexi ang lahat ng nangyari kay Vince. Pagkatapos kumagat sa isang piraso ng mansanas, saka siya nagpakita ng bakas sa mukha niya ang pagtataka. Kawili-wili, si Julian York ay dinala sa York's Law Enforcement at inalis ang kanyang autoridad dahil kay Harvey. Pero, inimbitahan pa rin siya ni third uncle upang makausap sa office building niya. Sinubukan ba niyang makipagtulungan sa kanya? Nangyari ba ang lahat ng ito dahil hindi nagkaroon ng deal? Napagtanto ni Vince na hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Ang isang lalaking tulad ni Noah ay isang tusong negosyante. Hinding-hindi niya isasama ang sarili niya sa isang bagay na ganoon kadali. Hindi lamang siya ay hindi nagtatanong tungkol sa kanyang sariling anak, ngunit sinusubukan din niyang magdulot ng kaguluhan mula sa likod ng mga eksena. Ito ang tunay na kulay ni Noah. Ligtas na sabihin na ang matandang Fox ay may isa pang lihim na motibo sa paggawa ng ganoong bagay. Si Harvey naman, nagngangalit na si Vince sa kakaisip sa lalaki. Ngunit pagkatapos na maospital, kinailangan ni Vince na kilalanin ang lakas ni Harvey matapos itong labanan sa mahabang panahon. Kung makikita pa rin niya si Harvey bilang isang malakas na outsider, mas magdurusa siya kaysa sa naranasan niya. Alam niya na hindi lang tao si Harvey, pati na ang tusong matandang Fox na iyon, naramdaman ni Vince na iba ang gusto ni Noah.
Gustong makatrabaho ni third brother si Harvey. Natigilan si Lexi. Imposible. Muntik nang mawala ng buhay ang anak niya dahil kay Harvey. Sa tingin mo kaya niya lang lunukan iyon? Kung mayroon siyang ibang layunin, tiyak na lulunukan lang niya ito. Kumunat ang noo ni Vince, ngunit hindi niya pa rin maintindihan ang pakay ni Noah. Maliwanag, hindi niya inaasahan na si Noah, isang taong hindi kailanman nagmamalasakit sa awtoridad, ay magkakaroon ng ambisyon na italaga ang kanyang anak bilang bagong hari. Alam ni Vince na hindi niya hahayaang magalit muli si Harvey. Kung hindi dahil sa sinisikap niyang maawa sa kanya si Lola York sa pamamagitan ng pananatili sa ospital ng ilang araw pa. Buong lakas niyang haharapin si Harvey. Medyo marami akong tao sa paligid ni third brother. Tatanungin ko kung anong ginagawa niya ngayon. Biglang may naalala si Lexi bago siya lumabas ng kwarto at nag-dial ng unknown number. Pagkatapos ay bumalik siya na may ganap na nakakatakot na ekspresyon. Tama ka Vince. May dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Gusto niya ang kanyang anak ang maging Panginoon ng pamilya. Ano ang sinabi mo? Natigilan si Vince York bago nagkamalay. Mukhang sinusubukan akong paalisin ni third uncle sa kinatatayuan ko nang hindi gumagawa ng ingay. Pero may patunay ba? Hinding-hindi niya ito aaminin kung hindi tayo magpapakita sa kanya ng anumang patunay. Pagkatapos ay ipinakita ni Lexi York kay Vince ang larawan sa kanyang cellphone. According to his statement, he said that he has evidence of what happened 10 years ago. Bukod sa ikatlong bahay, lahat ng miyembro ng pamilya ay kasali. Makikita sa larawan sina Harvey York at Noah York na nakaupo sa tapat ng isa't isa. Pagkaraang pumikit saglit, curious na sinabi ni Vince, ngunit nasangkot din siya sa insidenteng iyon. Kung magpakita siya ng anumang ebidensya, papatayin niya ang kanyang sarili bago pa man siya makarating sa amin. Alam mo ang tusong matandang Sorrow na iyon, tiyak na pabor sa kanya ang ebidensya dahil inihanda niya ito, mahinahong sagot ni Lexi. Higit pa rito, malamang na sinusubukan niyang magbigay ng ebidensya kay Selena Judd sa pamamagitan ng mga kamay ni Harvey. At dahil malaki ang tiwala ni Selena kay Harvey, bibilhin niya sana ito kung si Harvey ang nagpadala nito. At kung tatanggapin ni Harvey ang mga termino ni Noah, tiyak na marami tayong mararanasan na pagdanak ng dugo laban sa ika-4 na pamilya. May mga bagay na hindi maipaliwanag. Nalungkot si Lexi sa sitwasyon. Buti hindi pa rin pumayag ang bastard na iyon. Ang yabang niya talaga, but it's good that he is like that now. Saglit na pinag-isipan ni Vince ang sitwasyon. Ano ang tinanong ni third uncle kay Harvey? Pagkatapos pumayag ni Harvey na tumstigo para kay Julian York at magbigay ng ebidensya kay Selena. Gagarantyahan niya ang kanyang pwesto bilang ika-5 pinuno ng Hong Kong. Bastard siya. Bulalas ni Lexi na may galit sa mukha. Kahit na siya ay ama ng isang master, sa tingin ba niya ay maaari niyang palakihin ang ika-5 master ng Hong Kong sa kanyang mga kakayahan? Sino siya sa tingin niya? Kailangan nating mag-ingat sa kanya, Vince. Huwag nating hayaang saksakin niya tayo sa likod. Kinuha ni Vince ang isa pang piraso ng mansanas at maingat na kumagat ng hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Vince? Tina-target tayo ni fourth brother, at ngayon kahit si third brother. Si second brother ay isang matalinong tao. Nakatuon siya sa pagsasanay ng kanyang martial arts, ngunit alam ng lahat na siya ay may parehong layunin bilang si third brother. Ang galit ni Lexi ay napalitan ng pag-aalala noon. Kung magtutulungan sila ng ika-4 na kapatid, ang pinuno ng bahay at ako ay maaaring hindi sapat upang ibagsak sila. Sandaling inisip ni Vince ang sitwasyon. Walang nagmamadali. Hanggat bihag pa si Julian, walang magagawa sa atin si third uncle. Kung gusto niyang umangat sa kapangyarihan, ang tanging magagawa niya lang ay alisin muna si Julian. Pero, honey, sa hitsura nito, maaaring orchestrated ang kaso ni Julian. Kung mag-aapoy tayo ng kaunti, baka mapatay pa mismo ni fourth uncle si Julian. Kung tungkol sa pangalawang tiyo, hindi ba niya ibinukod ang kanyang sarili para sa kanyang martial arts? Hahanap ako ng pagkakataon na makausap siya.
Naniniwala akong susuportahan niya ako gaya ng dati. Nakahinga ng maluwag si Lexi matapos marinig ang plano ni Vince. Kailangan natin ang pangalawang kapatid na maging kakampi natin ngayon. Kung hindi, magkakaroon tayo ng mga kaaway mula sa magkabilang panig kapag nakakuha ng sapat na oras si third brother. Kahanga-hanga ang sikat ng araw sa Victoria Harbor. Nakaupo si Harvey York sa bubong ng isang cruise ship na tinitingnan ng 12 ng mga pahayagan na binili niya. Ngunit nang matapos siya ay tumingin siya sa ibaba. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kaduwag ang mga reporter. Binigyan niya sila ng malaking balita, ngunit hindi man lang sila ng ahas na magulat ng anumang bagay na kawili-wili. Ang mga reporter ay hindi mangangahas na huwag igalang si Vince York o Noah York. Tulad ng inaasahan sa mayayaman at makapangyarihan. Kahit ang media ay kontrolado nila. Habang pinag-iisipan ni Harvey ang sitwasyon, may umakbay at casual na umupo sa chaise longue sa tabi ni Harvey. Siya ay si Marcel York, ang pinuno ng Yorks ng Hong Kong. Nakasuot siya ng Hawaiian-style floral shirt at oversized sunglasses. Wala siyang kasama sa pagkakataong ito. Kung hindi alam ni Harvey kung sino siya, mapagkakamalan siyang isang ordinaryong tao sa kalye. Binigyan ni Harvey si Marcel ng isang tasa ng kape matapos itong makitang nakaupo. Bakit ka nandito ngayon, Mr. York? Inayos ni Yona Mendoza ang lugar na ito para kay Harvey. Kung tutusin, siya ay may sakit at pagod sa kasalukuyang Three Seasons Hotel. Hindi siya pwedeng pumunta na lang sa Garden Villa kung kailan niya gusto dahil baka magkalat ng tsismis ang mga tao. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Harvey ang pagbabago ng tanawin. Matapos uminom ng isang tasa ng kape, ipinakita ni Marcel ang isang mahinang ngiti. To be honest, I'm not a coffee fan. Maaari itong panatilihing masigla tayo. Ngunit kung minsan, maaari din tayong mataranta. Pinikit ni Harvey ang mga mata bago ngumiti pabalik sa kanya. Mukhang may bumabagabag sa iyo ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinahong sumagot si Marcel. Tumawag ang aking pangalawang kapatid. Ang maalamat na pangalawang pinuno ng bahay, si Walter York. Yung lalaking adik sa martial arts noon pa. Iyon siya, sagot ni Marcel na may pag-aalala sa mukha. Hindi kailanman nasangkot si second brother sa negosyo ng pamilya. Nakatuon lang siya sa martial arts niya. Pero dahil dito, napakalaki ng status niya sa pamilya. She's on par with Granny York, but she's not totally inferior also. Sa pagkakataong ito, tumawag siya para humingi ng tulong sa akin. Gusto niyang palayain mo si Julian York. Sabi ni Harvey pagkatapos pag-isipan ng sitwasyon. Naningkit ang mga mata ni Marcel. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kamatala si Harvey. Tumanggaw siya at sumagot, tama. Siyempre, hindi niya ito direktang sinabi sa akin. Sinabi lang niya sa akin na hinahangaan niya si Julian at baka magkaroon siya ng pagkakataon na magmana ng kanyang martial arts sa hinaharap. Kumunat ang noo ni Harvey. Paano mo balak pang hawakan ito? Magiging mahirap, ngunit dapat itong gawin, tumawa siya. Naghihintay ako na may pumunta sa aking pintuan para salubungin ka. Si Third Master York. Pupunta ba siya? Siyempre, kung hindi niya iharap ang bogbog niyang mukha at kaakuhan mula sa pagsampal mo sa kanya, nandito na siya ngayon, sabi ni Marcel sa malalim na tono. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa pagitan ni Harvey at Noah. Ngunit dahil sa kanyang pagkakakilanlan, may mga bagay na maaari na lamang niyang bigyang kahulugan kaysa maging mapurol. Walang pakialam si Harvey na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari noon. Ngunit sa sandaling iyon, pinikit niya ang kanyang mga mata habang inilipat ang tingin sa pasukan ng daungan. Isang maningning na Maybach ang pumarada bago bumukas ang pinto ng kotse, na nagpapakita ng marilag na anyo ni Noah. Si Noah York ay nagsuot ng jacket, na nagpapakita ng kanyang upperclassman na aura. Ang mga bakas ng palad sa kanyang mukha ay sapat na upang mahawakan ng doktor. Ang marka ay halos hindi na makikita sa puntong ito. Ngunit nang sumulyap si Harvey York, nakita pa rin niya ang malabong bakas ng palad. Nagtataka si Marcel York, interesado sa kung paano gagampanan ni Noah ang malaking palabas na ito.
Ikaw ba yan, Mr. York? Ah, Ginoong York, nandito ka rin. Dumating si Noah nang hindi inanyaya bago lumakad papunta sa yate ni Harvey. Nang makarating siya sa bubong ay umaktong malapit siya kay Harvey. Mahirap isipin na binabalak niyang pilitin ang kanyang kamay kay Harvey at masampal sa mukha bago ito. Bahagyang damilat si Harvey. Kailangan niyang aminin kung gaano katuso ang tusong matandang Sorrow na ito. Naaalala pa rin ni Harvey ang sampal sa mukha ni Noah, ngunit mukhang nakalimutan na niya ito. Kahanga-hanga, walang balak si Harvey na pakawalan si Noah. Napakaliit ng mundo, Third Master York. Hindi ko ini-expect na makikita kita dito after this morning. Paano ang sampal ko sa mukha mo? Masakit pa rin ba? Malaki siguro ang gastos mo sa pagpapagamot nito. I am so sorry. Ako ay isang medyo walang kwentang binata. Medyo pabaya ako minsan. Paano ito? Babayaran ko na lang ang pagpapagamot mo. Bigyan mo ako ng number. Pipirmahan kita ng tseke. Walang pakialam si Noah, na para bang hindi siya naabala. Wala ito. No need to worry Mr. York, nakangiting sabi ni Noah. Bago maupo ang fourth brother sa posisyon ng family lord, lahat kami ay magkakapatid. Sa larangan ng digmaan, tayo ay natalo ng ating mga kaaway. Pagbalik namin sa Hong Kong, binugbog kami ng mga mayayaman. Pagkatapos nito, nanumpa kami na aangat kami sa kapangyarihan kahit ano pa ang halaga. At ngayong nandyan na si fourth brother, wala nang mag-iisip na bastusin ako. Kung tutuusin, ako ang pangatlong kapatid ni Marcel. Pero kung tapat ako, matagal na nang may nang-ahas na hawakan ako, sabi ni Noah nang may paghanga. Minsan, namimiss kong masampal sa kalye. Ang iyong sampal ay agad na nagpaalala sa aking nakaraan. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa iyo. Kaya bakit ako nagmamalasakit? Hindi mo na kailangan pang mag-cover ng medical expenses or anything. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Casual na pinag-uusapan ni Noah ang nakakahiyang sampal ni Harvey habang binabanggit ang nakaraan, sinusubukang makuha ang simpatiya ni Marcel. Napahanga si Harvey. Tanging isang tusong Sorrow na tulad ni Noah ang nakakaalam kung paano haharapin ang isang tulad ni Marcel. Walang kwenta ang paggamit ng dahas o paglambing kay Marcel. Pinakamahusay na mapagpipilian ay isama ang mga nakaraan. At bilang third master ng York, napakawalang hiya niyang pumunta dito para lang gumawa ng ganito. Bakit ka nandito, third brother? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Kung wala na, dapat ay umalis ka na. Kausap ko pa rin si Sir York. Hindi tama na nandito ka. Matagal na tayong hindi nagkikita, fourth brother. Sa tingin ko dapat sabay tayong uminom. Pagkatapos ay magalang na ibinuhos ni Noah ang isang tasa ng tsaa para kay Marcel. Uminom na ako ng kape ngayon. Hindi tsaa, mahinahong sagot ni Marcel. Natigilan si Noah, hindi niya magawang kunin ang tasa. Saglit na tumitig kay Marcel, saka tumawa ng mapait si Noah. Mukhang wala ng emosyon ang aking pang-apat na kapatid pagkatapos ng napakatagal na pagiging master. Magsalita ka, don't waste my time, sabi ni Marcel, malamig ang boses. Saglit na nag-alinlangan si Noah nang makita niya ang walang pakialam at walang emosyon na ugali ni Marcel. Dapat ay tinawagan ka na ni second brother ngayon, tahimik na sabi ni Noah. Hayaan mo na ang anak ko. Bakit? Malamig na tanong ni Marcel. Anak ko siya, nagkamali siya, ngunit hindi siya karapat-dapat na mamatay. Ang pagpapatupad ng batas ng York ay may pananagutan para sa kaso, ngunit sigurado akong igagalang din nila ang iyong desisyon. Wala kaming maraming lalaking tagapagmana sa pamilya ng henerasyong ito. Si Julian ay itinuturing din na isang mahusay na talento. Ayokong masira ang kinabukasan ng anak ko dahil lang sa ganito. Kung gusto mo, gagawin ko pa siyang maging anak mo. Kahit anong mangyari, pamangkin mo pa rin siya. Pamilya tayong lahat dito. Bakit tayo mag-aaway? Ang kanilang kaligtasan ay maaaring matiyak ang katatagan ng ating pamilya. Iyon ang pinakamahalaga. Sa mga nakababatang henerasyon, si Julian lang ang makakalapit kay Vince. Kung wala si Julian, ilalagak ni Lola York ang lahat ng kanyang pag-asa kay Vince na nag-iisa.
Kung iyon ang kaso, hindi magtatagal bago ka mahulog mula sa kapangyarihan. Si Noah ay may taimtim na ekspresyon habang nagsasalita, sa pag-aakalang makukumbansi niya si Marcel. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa akin tungkol sa kalokohan. Gayunpaman, nanatiling malayo si Marcel. Sa katunayan, hindi man lang siya nag-abala sa kanyang mga salita. Kaya kung bitawan si Julian. Kung gagawin ko ito, makakakuha din ako ng tulong ng pangalawang kapatid. Ngunit hayaan mong itanong ko sa iyo ito, ano ang handa mong isakripisyo? Natigilan si Noah, hindi niya akalain na ganoon ang sasabihin ni Marcel. Hindi ito katulad ni Marcel. Sabi nga, alam ni Noah na ito ay isang pambihirang pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin ng diretsyo kay Marcel at tahimik na sinabi. Kung pakakawalan mo ang aking anak, handa akong ibigay sa iyo ang anuman. Kung gayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya na mayroon ka ngayon, na ibibigay mo dapat kay Sir York. Gusto ko lahat. Habang walang pakialam si Marcel nang sabihin niya ito, napalitan ng galit ang mukha ni Noah, ibigay mo yan sa akin at pakakawalan ko si Julian. Hindi lang iyon, ibabalik ko pa ang kanyang posisyon. Ang gusto ko ngayon ay ang katotohanan. Ilang saglit na natahimik si Noah. Pagkatapos nun, tumawag siya. Maya-maya, may nagpadala sa kanila ng karton. Ang kahon ay puno ng iba't ibang mga file at videotape. Dahil luma na ang lahat sa loob, naglabas sila ng masamang amoy na maamoy mula sa kahon. Naningkit ang mata ni Harvey habang nakatingin sa kahon. Mula noon, hindi na matutupad ang pakikitungo niya kay Noah. At the same time, humanga si Harvey kay Marcel. Obviously, may naglik ng buong pag-uusap nila ni Noah sa huli. Ligtas na sabihin, si Noah ay medyo nakakalimutan. Sa puntong ito, tiyak na maraming mga espiya na nagpapanggap bilang kanyang pinagkakatiwalaang mga kampan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong manalo kung gaano siya katuso. Kabanata 2810. Pagkaalis ni Noah, tumayo si Harvey at kinuha ang file. Binuklat niya ang mga pahina bago mahinahong nagtanong. Anong palabas ang pinapalabas mo ngayon, Lord York? Dahil alam mong ang lahat ng ito ay kay Noah, bakit hindi na lang kunin sa kanya at bigyan ng hustisya ang iyong anak? Bakit dumaan pa sa lahat ng problemang ito? Pinakawalan mo si Julian at ipinagpalat siya para lang dito. Mukhang sayang. Ako mismo ay makakuha. Iba kasi kung iba ang magbibigay sa akin. Kahit sa harap ni Lola York. At saka, mahalaga para sa akin na palayain si Julian. Kung hindi, wala akong dahilan para palayain ang sarili kong anak. Lumiit ang mga mata ni Harvey. Mukhang sinimulan na ni Marcel ang kanyang plano. Magiging isang magandang araw ang kaarawan ni Lola York. Natawa si Harvey, natuwa. Kung iyon ang kaso, gusto ko rin ng imbitasyon sa kaarawan ni Lola York, Master York. Maaawa ako sa sarili ko kung wala ako roon para makita ang palabas gamit ang sarili kong mga mata. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Marcel kay Harvey bago ngumiti ng mahina. Huwag kang mag-alala, kahit na ayaw mong sumama, sisiguraduhin kong ako mismo ang magkaladkad sa iyo doon. Sa kaarawan ni Lola York, ang susunod na Panginoon ng pamilya ang pipiliin. Ito ay isang malaking kaganapan. Nakakahiya talaga kung hindi ka sumali. Nakaayos na. I'll make sure to join in when the time comes, hindi na magalang na sagot ni Harvey. Dahil napagpasyahan ni Marcel na palayain si Queenie, malamang na kinuha niya ang payo ni Harvey. Nakaramdam ng sobrang saya si Harvey. Kung si Queenie ang pipiliin bilang bagong Panginoon ng pamilya, ang pagmumukha ni Vince at ng iba pa ay makikita mo. Tama, nakipag-ugnayan na ako sa Dragon Cell noon pa, at malapit na nilang ilabas si Queenie. Logically speaking, dapat ako ang susundo sa kanya dahil ako ang ama niya. Sabi nga, medyo complicated para gawin ko yon, lalo na sa status ko. Gusto mo bang gawin ang mga parangal para sa akin sa halip? Gusto niyang sunduin ko si Queenie. Kumunot ang noo ni Harvey, pero tumanggo pa rin siya. Siyempre, okay, nasabi ko na lahat ng gusto ko. Kailangan kong bumalik at simulan ang aking trabaho.
At saka, anong meron sa cruise ship na ito? Dapat manatili ka na lang sa Garden Villa. Ikaw ang aming bisita. Siguradong maganda ang pakikitungo namin sa iyo. Kung tutuusin, itinuring ka na namin ni Selena bilang isa sa amin. Umakto si Marcel na parang nakatingin sa susunod na manugang. Dali-dali siyang umalis, nabakas sa mukha niya ang kasiyahan habang naglalakad. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Harvey, hindi siya tanga. Alam na alam niya kung bakit hiniling ni Marcel na sunduin si Queenie at manatili sa Garden Villa. Sinusubukan ng lalaki na ipares sila ni Queenie. Sayang at walang pagmamahal sina Harvey at Queenie sa isa't isa. Ang maayos na mga plano ni Marcel ay isang gulo sa simula. Nilabas ni Harvey ang cellphone niya at tinext si Yona. Subukan mong sabihin kay Vince na pinalaya sina Julian at Queenie nang hindi masyadong halata. Makikita natin ang malalaking palabas sa Hong Kong at Las Vegas.